Purihin, purihin, purihin po natin ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Pinagpalang umaga, tanghali, pinagpalang hapon at gabi sa lahat ng manonood sa delayed broadcast po natin. At saka sa mga naka-tune in ngayon sa ating FB Live, pinagpalang araw po sa inyong lahat. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Wala po tayong bagong akay ngayon. Amen. Sa takdang panahon. Kung gayon, tayo po'y mag-uumpisa na. Sino po ang mga pinagpala ng ating Diyos na buhay? Tayo sa mga kamay. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, palakpakan po natin ating Diyos. Sino po ang unang mag-share ng kabutihan na ginawa sa kanya ng Diyos sa kanyang buhay? Sino po? Kanina, nagtaas kayo ng mga kamay kasi mga pinagpala na kayo. Ngayon, ayaw yung tumayo upang i-share sa ating Panginoon ang kabutihan niya. Amen? Glory to God. Sino po? Sister Giselle, nakalabas ka ngayon. Halika na. Pinagpala ka, di ba? Halika, mag-share ka na dito. Glory to God. Sino po sa inyo ang gustong mag-share? Hallelujah, glory to God, napakabuti ng Diyos. Pati po yung biyaya na natanggap nyo, yung pagpunta nyo lang po dito ay isang biyaya na po sa ating Panginoon. Amen? Amen, glory to God. Yes, Lord, napakabuti mo. Ibalik ko lang po ang pusong papurit pasasalamat dahil sa kabutihan na ginawa mo sa aking buhay, sa bagong pag-asa, sa kagalingan na patuloy yung pinagkakalob sa akin. Dahil nung last, hindi ko mataan kung anong araw, nagpa-check up po ako sa Rotonji. Purihin si Lord dahil sa aking hypertension, regular check-up. Ang sabi ng doktor nung binasa niya yung result ng aking blood chem, sabi niya, okay, good. Good thing is, sabi niya last 6 months ago, yung cholesterol mo is 1.9. Now, it's already 1.8. But then, sabi niya, kailangan bumaba pa yan. Kasi kung hindi, dadagdagan ko na yung gamot mo. Papuri sa Lord kasi, Lord, I will do my best na talagang bababa pa yung cholesterol level. The rest, okay na yung sugar. Kaya purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan. Sa iyo lamang ang papuri, parangal at pagluwalhati. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sino pa po? Sister Angie, share. Sister Luz, halika na. Glory to God. Sino pa? Sister Andrea. Purihin. Purihin po natin ating Diyos na buhay. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Gusto ko lamang pong ibalik ang papurit pasasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Dahil yung prayer request ko po ay granted. Yung sabi ko po ay sana yung magiging trabaho ng anak ko doon sa Taiwan is madali. Praise God po dahil answered prayer po. Bali, ano lang po siya kasi technician siya doon. Nung nag-orientation daw po sila, ipapakilala mo yung sarili mo, tapos kung ano yung experience mo. Sinabi po niya na technician siya, nagulat daw po yung Taiwanese. So, binukod po siya. Tapos nung inano na lang siya doon sa, bali magandang daw po yung trabaho niya, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Amang Yahweh El Shaddai. Amen. Ganyan kabuti ang ating Diyos. God is so, so good. Amen. So good and so great. Amen. Dahil kung ano ang hinihiling mo, siya na rin ibibigay sa iyo. Amen. Hallelujah. Glory to God. Mayroon pa? Lana? Sino pa po? Sister Josephine. Mag-share ka na sa kabutihan ng Diyos. Amen. Glory to God. Wow. Amen.
Hello, Hi. good afternoon. Ibalik ko lang ang paporit pasasalamat sa Panginoon na kahit anong nangyari doon sa Davao, safe sila ang pamilya ko. Salamat Panginoon sa lahat, sa mga strength na binigay mo sa akin. Kahit pagod na, pero kaya pa rin. Salamat, ibalik ko sa iyo. Salamat lahat. Amen. Wala siyang lingkod na pinabayaan. Kaya buong puso at buong Lord to God, dahil napakabuti ng Diyos. Pamilya mo, ikaw at ang buong pamilya mo ang kanyang iniingatan dahil na ikaw ay nanditong naglilingkod sa kanya. Amen? Amen. Glory to God. Wala na po. Sige po. Tayo po idadako na sa ating gagawin sa pangunguna po ng prayer ng ating kapatid, Sister Dina. At sa ang gagamitin na ating Panginoon ang maghahayag ng kanyang mabuting balita ay si Brother Folds. At sa panambahan naman po, ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Hallelujah. Sister Dina, where are you? Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos nagbibigay buhay at ikinabubuhay. Ang Diyos na mahabagin, maunawain, mapagpatawad, at higit sa lahat tagapagligtas. Narito po muli kami, nagpakumbaba, humingi ng tawad sa aming nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming kapwa, at higit sa lahat sa iyo, Ama. Linisin niyo po ang aming karumihan mula ulo hanggang talampakan. Nang sa ganon, malinis kaming magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa kapatawaran ng pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa isang linggong nagdaan. Maraming salamat po sa biyat kalakasan na patuloy pinagkaloob mo sa amin araw-araw. Maraming salamat po sa mga pagsubok naming naranasan at sa aming pang naranasan. Lord, kayo po ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Narito po muli kami upang ikay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po ang oras na ito. Pagpalain mo po ang iyong taong sinugo na maghahayag na iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Puspusin mo po na iyong banal mong makapangyarihan. Nang sa ganon, ang mabuting balita na kanyang ihayag ay aming pong ganap maunawaan. Ay tumimo po sa aming mga puso't isipan. Ay ito po ay aming kalakasan sa pang-araw-araw. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto, lalo na ang aming mga kahilingan, ang aming prayer request. Lord, kayo po ang nakakabatid sa bawat isa at inaangkin na po namin na inyo na pong tinugon sa pangalan ni Jesus. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng buong maghapon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, pumalakpak po tayo ng malakas na malakas para po sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Yan lang po ba ang palakpak natin para sa ating Diyos? Glory to God. Amen. Glory to Christ Jesus. Amen. Sige po, ihanda po natin ang ating sarili. Taas po na natin ang ating mga kamay. At atin pong damhin ang presensya ng ating Diyos. Buhay. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Narito Praise po you, kami, O Jesus. Father God, naghahangad ng paglilinis. Oh, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you. We worship you. Oh, hallelujah. We give you praise. Narito
Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. 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 Masaya po ba kayo? Amen. 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 Dapat lang masaya kasi nandito po tayo sa banal na tahanan ng ating Diyos. Amen. 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 Ayon po sa awit 100, kabanata 1, umawit sa kagalakan ang lahat ng nilikha. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Diba? Amen? Amen. Amen. Sige po mga kapatid, tayo halina at magpuri tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. Sige po, hallelujah. Glory to God. Amen. Halina mga kapatid. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya dito'y oras natin upang purihin siya. Halina mga kapatid. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya dito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, narapatapat kang sambahin. Amen. Hallelujah. Sumayaw. Halina mga kapatid, narito na si Jesucristo, ang hari ng sandaigdigan, dapat ipagdiwang. Sambahin ang ngalan niya, pasalamatan natin si El Shaddai. Kaya dito'y oras natin upang purihin siya. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos. Hallelujah, ang Diyos na dakila. Hallelujah, Yahweh El Shaddai, karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang sambahin. Amen. 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 Hallelujah. Inhale, exhale muna kayo. Amen. Inhale, exhale, and then smile. Diba? Amen. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Diba? Amen. Salamat sa Diyos dahil muli narito tayo sa dakong lugar na ito. Kahit na kokonti po tayo, dahil pinagpala po tayo dahil isa po tayo sa mga pinili ng Diyos na muli ay narito Amen. sa lugar na to. Amen?
Amen. Amen. Sige po, muli po nating sambahin ang ating Diyos, tapos pumuli natin ang ating mga kamay. At damhin po natin ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa ating. Ialay po natin ang awiting ito sa ating Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po, Lord. You are good, you are great. You are worthy to be praised, O Lord. Thank you so much, O Lord. Thank you for loving us, O God. Thank you for everything that you have given us. Thank you, O God. You are our God, our Jesus, our God, who is more than enough, who always guide us. Thank you, O Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah. Praise you, we worship you. I come to you with contrite heart. My life I bring as sacrifice.
you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na banal, makapangyarihan ka sa lahat. Sa araw na ito kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan na ginagawa mo sa amin. Maraming salamat sa buhay na taglay namin ang kalusugan, ang lakas nito, Panginoon. At ang pagkakataong ito, Diyos, na kami ay nabigyan ng oras upang sambahin ang banal mong pangalan. Paglingkuran ka, at lalong-lalo na ang mapasalamatan ka. Sa oras na ito, inilalaan namin sa iyo ang oras. Tulungan mo kami at minsan pang buksan ang aming kaunawaan. Kasihan mo kami ng karunungan upang lubos naming maunawaan ang iyong mga salita. Pagpalain po ninyo itong aming munting pagtitipon. Samahan kami at sundan mo ng katugunan ang lahat ng panalangin gagawin sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa pangakong kung may 2-3 nagkatipon, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. And we pray and we claim that you are here in the midst of us, Lord. Kaya salamat, Panginoon, dineklara na po naming tagumpay na kami sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, purihin ang Panginoon. Hallelujah. 'Di ba ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, purihin ang Panginoon. Singing is Lord, ay narito. Pag-ilabas sa pag-asa. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Papuri sa Diyos, sa ating Panginoon. Praise God. Magandang hapon, mga kapatid. Magandang hapon din po, Brother Pons. Welcome Parang matamlay ang inyong sagot. Pinagpalang buhay, mga kapatid. Pinagpalang buhay din po, Brother. Amen. Amen. Tunghayan natin ang mabuting balita sa araw na ito. Pagsalo-saluhan natin buhat sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kabanata ay 18, talata 21 hanggang 35. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siyang walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pang-ayayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Mga minamahal kong kapanalig, ka-prayer partners, ang mabuting balita ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Purihin ang mabuting balita. Pasigla-siglahin ng ating palakpak. Amen. Amen. Ang taong laging nagagalak, lumulusog ang buhay. Amen. Ngunit ang malungkotin, unti-unting namamatay.
Ano ang pipiliin nyo? Masaya. Mahabang buhay Habang buhay! o unti-unting mamatay? Masayang buhay. So kung anong pipiliin nyo, anong gagawin natin? Mahabang buhay! Anong gagawin natin? Maging masaya ang tunay. Amen! Magandang umaga ulit. Umaga pa ba? Magandang buhay. Parang anniversary ngayon ng pagdating ko last year. Ang unang toko kaya noon, Monday. Amen. Oh, diba? Siyang taon na pala, no? Parang kailan lang. Nalipat ako ng Macau. Totoo ngayon ang nababalitaan ko sa mga Diyos di Group. Balitang-balita kayo sa akin doon. Na dumadami na daw kayo. Totoo naman, di ba? Dumami-dami ang absent. Sumula kaya noon, almost 4 Mondays yun eh. Nandito ako eh. Lampas-lampasan ng 20 yung mga attendance eh. O, di pa. Di, kabaliktaran doon. Lampas-lampasan ng 20 ngayon. No? Kulang-kulang sa 20. O, di ba? Parehas lang yan. Equal proportion. Sige, pwede na kayong makaupo para magandang usapan natin. Tamang-tama, mga kapatid, Pasko na sinta ko, ano? So, handaan natin yung dumarating na ito na pinakamakulay na pagdiriwang. Siyempre, bakit kailangan umpisahan kung kailan December na yung paghahanda? Bago pa dumating ang paghandaan na natin. Ano bang okasyon ng pwedeng paghandaan natin? I-connect natin sa Pasko. Ano? Anong sasalubungin natin na paghahanda? Dahil tayo mga Pilipino, kung mayroon man ditong ibang uri, siguro kulay lang. Ang susunod, ang ating sasalubungin na pagdiriwang, di ba, November 1 into, wala na ba kayo sa Pilipinas? Oo nga, wala nga kayo, di ba? November 1 into, ano yon? All Souls and All Saints Day. So, sunod noon, preparation na yung Pasko. So, maganda yon, nakahanda na tayo kaagad. Ano naman ang kaugnayan nitong binasa ko? Saan ko nga kinuha yung pagbasa? Una, sa Bible. Then, para i-activate ko muna yung inyong pangunawa sa pandinig. Sa Bible, no? Sa aklat, sa gospel ni Jesus na sinulat ni Matthew. So, anong chapter? 18 verse? Okay, 21 to 25, para matandaan natin. Mayroon diyan isang alagad ng Panginoon na nagtatanong, no? Mga kapatid, yung katanungan niya ay napakaganda. So, tungkol sa pagpapatawad sa kanyang kapatid na nagkakasala sa kanya. Nagbigay pa siya ng numbers ng kung ilan ng ulit na magpatawad, 7 po ba? Kaya itong sinabi na 7 po bang ulit, alam mo, natatandaan ito palagi ng mga Christian, no? Maganda daw yung number 7, no? God's number daw yung 7, no? So anyway, 7, sabi, pero sinagot siya ni Jesus eh. Hindi 7, kundi 7. Ang hirap kwentahin nun, ano? So, pamagatan natin itong forgiven to forgive. Sabihin po ninyo, forgiven to
forgive. Anong ibig sabihin? Kung ikaw ay nakatanggap, magpatanggap ka din. No? Kung ikaw ay pinagpala, butil ka din ng pagpapala. When you receive, you have to give. Forgiven, pinatawad ka. Kaya dapat ka ring magpatawad. Pinatawad ka para magpatawad. You are forgiven to forgive. You know, the Christian theology explained that one should extend forgiveness to others because they have been forgiven by God. Alangan ako naman ng mag-amen, kayo naman. Gusto ko masaya tayo pag nag-aaral, ano? Kasi ang salita ng Diyos, nagbibigay ito ng saya eh. Ay, yan nga ang team natin eh. Yung pagka magalakin, mabuti sa katawan. Hindi ko na uulit-ulitin yung malungkutin. So, di ba? Sa November 1 and 2 na lang nyo i-apply yun. Okay? So, yun ito mga kapatid. Pinatawad kayo. Sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 32, be kind and compassionate to one another. Why? Just as in Christ, God forgave us. Kung paano tayong pinatawad ng Panginoong Hesus, maging mabuti tayo at maging mabait, maging maawain sa bawat isa. Amen po? Alamin natin, silipin natin dito, mga kapatid ko sa Panginoon, the cost of forgiveness. The cost of forgiveness. No. Huwag kayong mag-alala, kaya na sabi ni sister, kahit kaunti tayo dito, kahit kaunting pagtingin, marami naman tayo dyan eh. Bukas, sa mga susunod na araw, dadami tayo. Yung mga manunood dyan eh, oh, ngayon, grabe ang panghinayang nila. Sana nakarating ako ngayon. Eh, bakit hindi nga po kayo nakarating? So, hindi nila mabibili yung kagalakan natin ngayon dito. Pero damay naman din sila doon. Pero dito, full yun, full. Full yung ibabalik na biyaya ng Diyos. Ay, ano bang ibig sabihin kung full yung biyaya ng Diyos dito? Sa kanilang hindi nakarating dito, ano pala? Sabi ni sister, half lang daw. Half lang. Pati yung kagalakan nila, half lang din. Gaganon lang sila. Okay, so the cost of forgiveness. Ano ba yung kahalagahan? No? Mga kapatid, ng pagpapatawad. Noona, tandaan natin, it is a mandate for a believers. Mandate for the believers. Mandato sa mga mananampalataya. Amen po? Or utos ito sa mga mananampalataya. Sino nga yung mga mananampalataya? Taas kamay ang mananampalataya. O di ba, mananampala. Sa dulo may taya. Bet ito, bet. Mananampalataya. Laging nakataya ang paniniwala. No? It is a principle that believers should forgive others in the same way they had been forgiven by God through Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Jesus, pinatawad tayo. Sabi ng verse 22, verses 21, 22, sa binasa natin, Peter inquiry, how many times should I forgive? Yung tanong ni Pedro, ilang ulit po ba, Lord, ako ang tinukoy niya, hindi niya sinabing kami. Baka ayaw nung kanyang mga kasama. Sinabi lang ni Pedro, ilang ulit po ba ako
na magpapatawad sa kapatid na nagkakamali, sa kapatid ko na nagkakamali. So maybe, yung sinasabi niyang kapatid ko na nagkakamali, wala na tayo doon, ang sinabi niya doon, maybe, kapatid niya sa pagiging, sa sarili niya, sa laman, or kapatiran niya. Amen po? So, bakit ito yung tanong ni Peter? How many times should I forgive? Because Peter's questions assumes forgiveness has a limit. Sa kanyang pangunawa, sa kanyang pagkakaalam, ang pagpapatawad, kailangan may limit lang. Di po ba sa atin na mga tao na nandito ngayon, okay lang po ba kayo dyan? Mayroon tayong mga sinasabi minsan, nagpatawad naman ako sister, nagpatawad naman ako. Ilang ulit ba akong paulit-ulit na magpapatawad eh? Tapos sasabihin mo pa, napupundi rin naman ako minsan. Tao pa rin lang din naman ako eh. May limit pa din naman ako eh. Ilang ulit ba ako? Ito yung presumption ni Peter na parang sinasabi niya na yung kanya, he assumes forgiveness has a limit. Kaya ang pagkaunawa ni Pedro, ilang ulit lang ba? 7 lang ba, Lord? Mga kapatid, ulitin ko mga kapatid sa Panginoon, ulitin natin. Ano yung unang dapat natin tandaan? Forgiveness, it is a mandate for us as a believers. Mandato or utos ito sa atin. Jesus responds 77 times. Madali bang kwentahin yon? Huwag kayong gumamit ng calculator. Mahirap? E di kung mahirap kwentahin yon, isahan mo na lang. Yung pagpapatawad, isahin mo na lang. One time na lang. Pag pinatawad mo na. Kasi kung kukwentahin mo pa yun, ang dami pala. Sa kwenta pa lang, hirapan ka na magkwenta eh. Eh kung nahihirapan ka doon, one time mo na lang. Sang-ayon ba kayo? So meaning, sa Panginoong Yesus, it emphasizes that forgiveness is not about keeping score, but losing count limitless grace. O magtititinginan lang po ba tayo? No, hindi sa bilang. Ang ibig sabihin ng Panginoon, Jesus' teaching of 70 times 7 is not a literal number, but a metaphor for limitless and unconditional forgiveness. Walang katapusan. Kung nagkasala sa iyo ngayon, patawarin mo siya ngayon. Kung para hindi ka mahirapan sa pagpapatawad, sabihin mo na yung makakasalanan mo pa bukas, ngayon pa lang pinatatawad na kita. Mayroon kasi mga sagot na ganun eh. Sister, nahingi ako sa iyo ng tawad. Ay, huwag kang mag-alala. Noon pa pinatawad na kita. O biro mo yun, advance yung pagpapatawad mo. At alam nyo, yung advance na pagpapatawad yun, magagawa lang yun ng mga prayer partner. Akalain mo yun, sasabihin mo, hindi ka pa nagkakasala, sister, pinatatawad na kita eh. Ikaw naman na hindi ka pa nagkakasala, pinatawad ka na, kagawa ka pa ba ng kasalanan? Oh, so okay. So mga kapatid ko sa Panginoon, you know, I call this one is AIS. Mga birik, ano ngayon ang mga word na yan? AI. Ako naman, tinawag ko itong AIS. Anong ibig sabihin ng AIS? An impossible
standard. An impossible standard. Madalas naririnig natin, yan ang gawin mo, yan talaga yan, kasi yan ang SOP. Ano ba yung SOP? Standard Operation Procedure. SOP. Gawin mo yan, sis. SOP natin yan eh. Yung iba, nagsasabi ng SOP, hindi man nila naiintindihan kung ano yung SOP. Ikaw, media ka, bumunta ka sa gawain, before, yan ang SOP. Kasi magsiset ka pa. Ano yung SOP? Standard Operation Procedure. Sabi ng procedure. Amen ba? Yun ang SOP. Ito, AIS, an impossible standard. Imposible sa'yo, pero gawin mo kasi ito yung standard na ginawa ng Diyos. Forgiveness cannot be numbered. Cannot be numbered. Alam mo, nung ako ay tumatakbo pa sa world na ito, mahilig din ako na inom-inuman na yan eh. Hindi lang ako mahilig sa inom-inuman, langu-languan talaga eh. Ewan ko si Brother Doming kung naranasan yun eh. Lumuwi na ba? Lumalangoy ka na, no? Kapag ka anong oras ba tayo mag-start? Ano bang pondo natin? Magkano ba ang budget natin? Ano ang sasabihin namin? Sky's the limit. Di ba? Pag sinabing sky's the limit, ang tawag nun sa kainan, eat all you can. Hanggang sa gumib up ka na lang, eat all you can, di ba? So, yun mga kapatid sa Panginoon, ito yung AIS, an impossible standard. Sky's the limit, ang pagpapatawad. Pangalawa, the cost of forgiveness, a path to freedom. A path to freedom. Ito, this is the way ng paglaya, mga kapatid. No? Yung path. Hindi po fat. Kasi magkakasakitan tayo niyan. Pag malalaki na yung path natin. No? Path is as in way. No? No? Ito po yung PATH, path to freedom. Mga kapatid sa Panginoon. Yung king, the king, doon sa verse 23-27, ikinuwento ni Jesus. Alam mo, kung mayroon PowerPoint, makikita nyo yung pagbasa, puro pula yung letter ng gospel na to. Meaning, pag nakakita kayo sa Bible na read ang pagkakasulat, purely words ni Jesus yon. At itong chapter na ito, yung chapter na binasa ko, no? Yung bungad lang doon ang hindi sinabi ni Jesus. Si Jesus nagkwento na ng parable. Ang ikinuwento niya dito sa verse 23-27 is about the king. Na mayroon siyang mga tauhan. Ang ikinuwento ni Jesus, ng mga tauhan na yon, isang araw, nag-check na yung hari sa mga nagkakautang sa kanya. Ang ganda nitong pinag-uusapan natin. Familiar kayo sa mga pagkakautang na ito. At minsan ito ang sanhi ng mga paghihiwalay ng magkakaibigan. Kaya nga, minsan may mga pabalbal na salita, utang talaga na yan. Kung hindi mo nilagyan ng talaga, ang pangit pakinggan. Utang na yan. Diba? Pagka malakas ang bigkas mo doon, ang pangit pakinggan. So, kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, na yung
ikinikwento ni Lord na hari, nang ipinatawag niya, yung isang kanyang tauhan, pinatawag niya, ilan daw ang pagkakautang sa pagkakadinig nyo? Yon, yung ibang di nakasagot, hindi niya narinig yon. Milyong pagkakautang. Siningil siya ngayon ng hari. Walang maibayad. Yung hari hindi pumayag eh. Dahil mayroon tayong kasabihan yan, utang is utang. Nung hindi makabayad, o sige, para hindi ka makabayad, gawan kita ng paraan. Ibenta mo ang sarili mo, ipagbili mo ang sarili mo, ipagbili mo ang asawa mo, ang sakit sa kalooban yun. Sa bagay, may mga iba na di mo na kailangan ibenta yung asawa mo. Kasi may mga pagkakataon, sila na mismo ang nagbebenta sa kanila. Sabi niya, benta mo sarili mo, benta mo asawa mo, mga anak mo, ibenta mo, lahat ng ari-arian mo, benta mo, para makabayad ka sa akin. Ang lupit, mga kapatid. Ano daw? sabi nung tauhan, naglikluhod, nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ako ng another chance. Kung kumanta siguro yun, ang ganda, one more chance. Teneneneng. Di ba? Bigyan niyo pa po ako. Nagmakaawa siya. Marubdob na nagmakaawa. Marubdob sa kalooban niya. Kaya nga naramdaman ng hari eh. From the heart. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Makabayad ako sa iyo. Naramdaman ng hari, okay, sige. I will give you another chance para makabayad ka. Pinatawad siya, free. Now, pinalaya siya. Amen po? Umalis na sa harapan ng hari. Dios mío, por santo riga por nosotros pecadores. Nung masalubong niya yung kapwa niya lingkod na nagkautang sa kanya, ilan yung utang ng kapwa niya lingkod? Daan lang. Samantalang yung pinatawad sa kanya, milyon-milyon. Ay akalain yung sinungkaban, yung kapwa niya lingkod dahil hindi nakabayad. No? Binugbog, sinaktan, nagmakaawa. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Kapwa ako lingkod. Pakinggan niyo, kapwa ako lingkod. Parang sumisimbolo yon sa kapwa ko prayer partner. No? Huwag mo muna akong sikilin sa singilin ng singilin. Ipapabarangay kita. Yung iba, isumbong kita sa Consul General. Okay, sabi na. Pero hindi siya pinakinggan eh. Sa halip, binugbog siya. Anong ginawa? Ipinabilanggo. Pinabilanggo niya. Ngayon, nung ipinabilanggo niya yung kanyang kapwa, yun na hindi nakabayad sa kanya, sino ang nagkaroon ng ibang reaksyon? Yung mga tao, specifically, sino? Yung mga kasama niyang mga lingkod. Yung mga kasama niya. Bakit yung mga kasama niya? Involved sila eh. Di ba may samahan sila? Di ba prayer partner sila? Ay, hindi pala prayer partner. Partner mangungutang. Tayo yon, prayer partner tayo. Amen po? Sabi niya, sumama ang loob nung iba sa ginawa nung isang iyon. Kaya ang ginawa nila, hindi sila nagsawalang kibo. Nagsumbong sila sa hari.
Ano dapat siya lang gagawin nila? Hindi nila kinausap yung inapi. Hindi nila sinabi, oh inapi, sasamahan ka namin dyan sa kulungan. Anong sasamahan mo sa kulungan? Ipinakulunga yun. Masasamahan mo ba yun sa kulungan? Sasabihin ba niya, ito, nakikiisa kami sa iyo. Hindi sapat. Kaya kung mayroon tayong mga nakikitang nagpunang problema sa buhay, hindi sapat yung amuhin mo lang. Sister, kaya mo yan, kaya mo. Sabi naman ng sister, hindi ko nga kaya. Kaya mo yan, kaya mo. Sabi, hindi ko nga kaya. Kaya hindi niya makaya kasi hindi mo ini-involve yung sarili mo. Ang sabi mo, kaya mo yan. Ano na lang kaya kung pwede mong sabihin, kaya natin yan, sister, sasamahan kita. Kasi may Diyos tayo, may El Shaddai tayo. Kasama natin siya. O yun, hindi lang sinabi nila, sasamahan ka namin, ipinakita niya. Dahil sa ginawa mong yan, anong ginawa nila? Nagsumbong sila sa hari. Na anong ibig sabihin? Pag mayroon tayong mga nakikitang problema sa ganon, hindi magsumbong tayo kay Yahweh El Shaddai. Huwag kayong masyadong padadala. Baka ma-high blood kayo. Pag nakiisa kayo, sumama kayo doon sa labanan ng mga DPWH. Magngingit-kit ngayon sa mga kontraktor na yan. At sa mga engineer na yan. Dahil yung mga buwis nila ang tataas na galing dito sa abroad na pupunta doon sa walang ano bang tawag doon? Walang kabuluhan. Magre-react ka. O pag nag-react ka, sino ngayon ang ma-high blood? Anong ako? Ikaw sis, ha? sabi niya sa akin nakatingin, ikaw. O, diba mga kapatid sa Panginoon? Since we are a prayer partner, ang obligasyon natin, pag nakita natin sila, nananawagan ng Diyos sa atin, idulog nyo sa akin yan. Kasi tayo walang magagawa sa kanila. Si El Shaddai na pinaglilingkuran natin ay magagawa sa kanila. Uy! Ako, okay lang ako sa inyo dyan sa palakpak nyong yan. Kahapon, hindi lang ako okay doon sa saikong. Hindi pala doon pwedeng pumalakpak ng may tunog. Sa next Sunday, pag-aaralan ko na kung paanong pumalakpak na walang tunog. Tsaka yung tumawa na walang tunog. Tapos mag-aaralan ko din mag-preach na walang sound. Ang gagawin na lang natin doon, Brother Jeff, puro ganito. Forgiveness is sent us a way to release oneself from the prison of bitterness, from the prison of resentment and anger. Say the word bitterness. Ano yung bitterness? Mapait daw. Mabuti na lang noon, wag kayong maingay. Sana hindi nakamonitor ang Macau. Nung nagtanong ako doon, ano ang bitterness? Sabi nila, ampalaya. Sorry, mga taga-Macau. Huwag kayong mag-alala. Pagbalik ko dyan, sila din ang ikukwento ko sa inyo. O diba? Mga kapatid, para makalaya daw doon sa mga mapapait na alaala. So mapapait sa mga ampalaya na pakiramdam. No? Resentment, yung mga paghihiganti na yan, mga kapatid. Yung anger na yan, yung galit na yan. Yung pagpapatawad, ito yung solusyon para makalaya tayo roon, which harm the person holding on to it. Kapag tayo ay nandoon, nakagapos tayo doon, nakatali tayo doon, mga kapatid, no harmful. Anong ibig sabihin? Mapapahamak. Amen po? So the debt we owe to God is beyond repayment. The servant owes
unpayable debt of 10,000 talents. Yung 10,000 talents, it equivalent of millions today. Yun ang pagkakautang nitong nagkautang na taong ito. Tayo, ang utang natin sa Diyos ay hindi na mabayaran. Nung unang panahon, nung unang buhay natin, gaya ng alipin na ito na may utang na hindi na mabayaran. Amen ba? So, the king shows extravagant mercy. Ibang klase yung kanyang ipinakita na habag. Canceling the entire debt. Cancelled na, iwalain na yung lahat ng pagkakautang sa kanya. And that is the picture of God's grace toward us. Na hindi tayo kayang makabayad. Nasangla tayo Nakasangla. But through Christ, yung pagkakasangla mo at pagkakasangla ko na hindi na natin kayang bayaran. Sa pamamagitan ni Jesus, siya ang ibinayad sa pagkakautang natin. Kaya tayo nakalaya. Dapat, wala na tayong mga galit. Sang-ayon ba kayo? Kasi inintay ko yung amen nyo Sana wala na tayong hinanakit. Di na tayo nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi mo na binabalik-balikan yung mga mapapait na alaala mo. Mayroon nandito sa Hong Kong, minsan may nakausap ako, kaya daw siya nandito, na dapat sana masaya siya. Kaya lang na siya nandito, napilitan siyang pumunta rito sa sama ng loob niya sa Pilipinas. So, biro mo yon. Dapat sige, ipasalamat mo yung sama mo ng loob. At least, nakarating ka sa Hong Kong. Pero wag naman sana na nasa Hong Kong ka na, masama pa rin ang loob mo. Amen po? Palayain natin ang ating mga sarili. Yan ang magandang halimbawa at ating nakakahandaan para dumating ang December. Isipin mo, ang Pilipinas, ibang klase. Pagpasok pa lang ng September 1, kumakanta na jingle bell, jingle bell, jingle bell. Di ba? Pasko na kaagad. Ang haba ng celebration ng Pasko Sa Hong Kong daw, mingaw. Mingaw, yun. Mamingaw man. Okay, the cost of forgiveness, mga kapatid, pangatlo, it is an act of grace. Act of grace. Verse 28-30, just as grace was given to you, you are called to extend grace to others. Just as grace was given to you, ang grasyang ito ibinigay sa iyo. So you are called to extend also the grace to other. Everybody say, grace. Sa Tagalog, grasya. Gusto nyo marinig yung kwento ko sa Saikong kahapon kasi wala kayo doon yung iba? Ano bang Spanish ng thank you very much? Thank you very much. Gracias very much. Thank you very much. Muchas gracias. Pero ang pag-sound pala nun, ang pagsalita pala nun sa Spanish, hindi gracias. Ang gracias kasi Pilipino. Doon pala, gracias. Gracias. Para maging gracias yon, wag mong luwagan. Gracias. Kakagatin mo yung tang mo, gracias. Muchas gracias. Kausap ng Spanish ay Pilipino,
Sabi niya, say the word, muchas gracias. Sabi niya, muchas gracias. Sabi nung Spanish, no. If you speak muchas gracias, you have to keep out your tongue. Ilabas mo ang dila mo. Muchas gracias. Okay. Sabi ng Pilipino, say the word, muchas gracias. Sabi ng Spanish. Sabi ng Pilipino, muchas gracias. Ang galing, ano? Wala nang tutulad sa mga Pilipino sa talino. Sus, Kumar Yosef. Sabi ni Brother Bay, ambot tigsoon. Si Brother Pauls naman, indah tugang. Praise the Lord, mga kapatid. No? Muchas gracias. Di inilabas niya talaga yung doon. So ito yung grace, mga kapatid. No? Grasya, ang pagpapala ay grasya ito na pinatawad tayo. Biro mo yung hari, dahil gusto na siyang makabayad, kailangan ibenta ko sarili ko. Pati asawa ko ibenta ko. Anak ko ibenta ko pa. Lahat ng ari-arian ko ibenta. Para lang ako makabayad. Na talagang, ang ibig sabihin nun, hindi na talaga siya kayang makabayad. Are you still with me? Ito rin ang Panginoon. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, sa grasya, amen po? So ito'y isang paalala sa mga prayer partner. Wag na tayong lumayo. Paalala sa mga prayer partner na gawin natin makatotohanan. Lalayo tayo doon sa mga aksyong mapagpaimbabaw. Amen ba? Sa mga aksyong mapagkunwari. Na nagpapatawad lang sila occasionally. Saan sila nagpapatawad occasionally? Pagka during Mass. Sabi ng pare, hindi kayo mangumunyon kung hindi kayo nagpatawad. Magpatawad muna kayo para mangumunyon kayo. Sabi na, nagpapatawad na ako, Lord. Pinatawad ko na sila lahat. Nangumunyon. Pag-uwi ng bahay. Nakita yung mga taong kaaway niya. Diba? Walang kwenta yung pagpapatawad na sa salita lang. Saka, nung pinatawad tayo ng Diyos, alam nyo na ba? Hindi pa? Pero alam nyo nang pinatawad tayo ng Diyos. Kung hiningi mo ng tawad kahapon yung nagawa mong kasalanan, nung kahapon ng kahapon, nang hiningi mo yon, pinatawad ka na ng Diyos. Ngayong araw, hindi na niya yun uungkatin na kasalanan mo noon kasi pinatawad na yun. Amen ba? Kaya huwag mong pagbintangan ng Diyos. Na kung hindi ka na-answered prayer ngayong araw, kasi siguro, Lord, yung kasalanan ko pa nung nakaraan, kaya ayaw mo akong sagutin ngayon, pinagbibintangan mo ang Diyos na mapagpatawad. Kasi pag siya'y nagpatawad, tuwala na yun sa Kanya. Binuran niya na yun. Hindi mo lang natatanggap yung biyaya mo ngayon, kasi alam ng Lord na kapag ibinigay na yun sa'yo, baka maging dahilan na lumayo ka ulit ng konti sa Kanya. Pero kung alam niyang mapapangasiwaan mo yung biyaya mo, sige, ngayon ka agad, tanggapin mo na yon. Sabihin mo, inihahanda lang ako palagi ni Lord. Amen ba? So the servants and forgiveness, mercy received, should produce mercy given. Kung nakatanggap siya, mga kapatid ko sa Panginoon, ng habag na ito sa Panginoon, dapat ito din
ang behavior of na pinakita niya, mga kapatid, doon sa nagkautang sa kanya. But you know, ang tawag ko doon ulit, BOI. Boy. Ano yung BOI? Behavior of ingratitude. Kaya para hindi masakit sa mga kausap mo, mayroon kang BOI. Pag yung mga sinisingil mo na ayaw talaga magbayad, okay lang, may BOI ka. Kung sino pa naman yung mga sinisingil, silang matatapang. Magbabayad naman ako. Ano ngayon? Ipabarangay? May barangay mo. Kaya sinong natatakot ngayon? Yung maniningil, takot na takot. Kung ako naman sa inyo, kayong mga napagkakautangan, makinig kayong mabuti. Sabi ni Brother Vice, i-focus mo. Sabi ni Brother, pag hindi kayo nababayaran, ipaubaya nyo na sa Diyos. Ipalagay mo na lang na love offering mo yon sa Kanya. Huwag mo nang singilin. Ipanalangin mong lalo siyang pagpalain para pag tinats ni Lord, magkusang magbayad sa iyo. Pag nagkusang magbayad yon, di ba masaya? Masurpresa ka? Oy, may utang ka pala sa akin. Alam mo, sister, ipinalagay ko yun na bigay ko na sa iyo yon. Tapos nung ganun ba? O hindi ko na rin talaga ibibigay sa iyo to. At maganda. Maluwag sa kalooban mo, di ba? So, mga kapatid sa Panginoon. So, ganito ang pagtingin ni Pablo sa mga ganitong tao, sa BOI. Ano nga yung BOI? Behavior of ingratitude. No? Ang pagtingin ni Pablo sa mga ganitong tao, sabi sa Romans chapter 1, verse 21 to 23, kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Verse 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Yung BOI, yung behavior of ingratitude, nararamdaman ng Diyos yon sa atin kung hindi tayo marunong tumanaw ng pasasalamat. Huwag naman utang na loob. Kasi ang Diyos kahit kailan hindi nagpautang na loob. No? Matuto tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen. Kapag ikaw ay nakatanggap ng kapatawaran at ito naman ang tinanggap natin, dapat ang inaasahan ng Diyos, everything na ginagawa natin sa Panginoon as we come to serve the Lord, mayroon tayong palaging pagpapasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makakatayo na po kayo at ako naman po ang uupo. Di ba, nilagyan nila ako ng upuan dito. Marunong ako magbasa ng nangyayari. Lagi kong tinitingnan to, sabi ko, uupo talaga ako. O ayun, nasunod naman ang naisip ko. Jesus warns us, mga kapatid, God expects us to forgive as we have been forgiven. Amen. Inaasahan tayo ng Diyos. Amen. Minsan may mga konting diferensya lang, di tayo makapagpatawad. Amen ba? Amen. Remember that harboring bitterness imprisons us spiritually. Harboring bitterness. Ano ba yung harboring?
Dahil wala na tayong oras para i-googles nyo pa yan. Harboring means ang pagkikimkim ng kapaitan ng mga pangyayari sa buhay mo noon ay nagkukulong sa iyo sa spiritual na buhay. Now, the challenge question. Who are you refusing to forgive? Kung personalin mo, paano mo i-personal yung who are you? O para shortcut na lang, who me? To refuse to forgive. Di ba sa mga text yan, nakikita niyo yan, who you? O di, ganun, who me? Who I am. To refuse to forgive. Sino ba ako? Para hindi magpatawad. Kasi kung tanungin ka ng Panginoon, pinatawad kita, ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo. Sino ka para ibigay ko buhay ko sa iyo? Pero hindi niyo nagtanong si Lord na, who are you? Pero sino ka para ibigay ko buhay ko para mamatay ako, magdusa ako, maghirap ako? Hindi. Ang tanong agad ng Panginoon, alam niyang hindi tanong, ang nasa puso ng Panginoon, ibibigay ko buhay ko. Bakit? Kasi mahal kita eh. Now, the challenge sa atin ito, who I am to refuse to forgive. Sino ako para hindi ako makapagpatawad? Panginoon, pakasiyasatin mo ang buhay namin. Amen, Lord. Yes. Close your eyes and open your heart. Talk to God.
Salamat sa iyo aming Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lagi mong ipinadarama sa amin ang iyong malasakit sa amin. Yes, Father God, we thank you for reminding us, Lord, sa kabutihan na ginawa mo sa amin. Patuloy mo kami, Lord, na samahan, tulungan, and provide us, Lord, a teachable spirit, heart, and mind, Lord. Para lahat ng iyong nais ay matupad, matugunan namin, maisagawa namin ito, Panginoon. Narito po ang inyong mga tinawag, sa iyo ko po sila ipinagkakatiwala. Abutin po ninyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ngayon, ano man ang kanilang mga kahilingan. Iginuhit man nila o hindi sa mumunting papel, Lord. Nababatid mo po ang buo naming pagkatao. Nasasaliksik mo po ang pangangailangan ng aming buhay. Kaya sa iyo ko na po ito'y pinapaubaya aming Diyos. Kaya naniniwala po ako na anuman ang kahilingan nitong aking mga kapatid na nandirito ngayon, maging silang mga nasa Facebook page, sa YouTube man, O Lord, sila man alam mo kung ano ang kanilang kahilingan na sumasabay sa amin sa oras na ito. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad, salamat sa kapatawaran. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming kahilingan, salamat sa katugunan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, salamat sa kagalingan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat na di namin kayang pantayan ang iyong katapatan. Sa hapon na ito, naniniwala po kami, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, answered prayer na ang bawat isa sa amin. Amen. Iyong sabihin, kapatid, Panginoon, Panginoon, sa makapangyarihan mong pangalan, sa makapangyarihan mong pangalan, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa buhay ko. ang lahat sa Salamat po. Salamat. At sa araw na ito, muli mo na namang pinatunayan muli mo na naman na ikaw ang Diyos na mapagmahal, ikaw ang Diyos, ang Diyos na tapat, ang Diyos at na tapat, dakila. at dakila. Answered prayer na ako, Lord. Answered prayer na ako. Sa pangalan ni Jesus, Pangalan ni Jesus. everybody say, Amen! God bless you, mga pinagpala, mga answered prayer ng Panginoon. Amen. See you. Kita-kita tayo sa mata. Amen. God bless you. Bye. Maraming Next Monday again. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ang dakila, ikaw ay dakila, dakila kayang El Shaddai. Ikaw ang Diyos naming Panginoon, ikaw ay higit sa sapat. Ikaw ang may-ari ng lahat sa mundo, kaya maraming salamat. Kaya maraming salamat. Kaya maraming salamat. Mga kapatid, manatiling tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapapagsabi sa kanyang Panginoon o kantahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkatiwalaan. Ikaw niligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Inuupan niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpag. Sa kalingan niya ay nagtitiyak na ikaw ay ligtas. Ingatan
sa Diyos, ni Father, Son, Holy Spirit. Amen. God bless us always. See you next Monday and see you tomorrow. Happy anniversary, Tuesday group.